May comment lang yung subscriber natin dito. So sabi niya, nag-comment siya doon sa video na delayed ang motion for reconsideration ng respondent. Ang comment niya, sabi niya dito, more blessings, Attorney Elvin, sana magkaroon kayo ng video kasi marami dito naghihintay ng decision. Linggo-linggo nagche-check ng status sa NLRC website. Other than checking from their website, magno-notify po ba ang NLRC via email o registered mail pag may decision na. Tsaka po yung mga timelines, if mag-motion at if need ng attorney sa pag-file ng motion or pwede rin sa PAW. Salamat and more power, Attorney Elvin. 2025 NLRC Rules of Procedure natin. Dito nakalagay ngayon yung rules on service of decisions, timelines, and legal representation. So, bale, tatlong areas yung kino-cover ng comment niya, no? So, yung service ng decision, kasi pina-follow up na nila. Tapos, yung legal representation pag nag-file sila ng motion for reconsideration, ano? Tsaka, yung timeline ng kanilang legal remedies. So, which in this case, yung motion for reconsideration nga nila. Ngayon, ang NLRC ba nag-notify via email or registered mail? Well, ang NLRC hindi nag-notify yan via email. Now, may mga regular courts tayo na nag-require ng notices ng filing of pleadings at yung mga resolution decision, pinapadala nila sa email. But sa NLRC, wala pang ganon. Ang official mode ng NLRC sa service ay still yung nakalagay sa Rule 3, Section 4 ng 2025 NLRC Rules of Procedure, which are service by registered mail. So ngayon, PhilPost, no? And then courier, yung authorized by the commission, kasi hindi naman lahat ng private courier accredited. So yung authorized by the commission, may listahan naman sa NLRC niyan. Or personal na ipapadala sa inyo yung decision ng NLRC through the bailiff. Yung tao mismo ipapareceive sa inyo. Ito yung mga official dun sa NLRC na yun ang trabaho nila mag-serve ng mga ganyang notices or decision. Ano? Service and counsel. Pag may lawyer ka, no, kung ang complainant halimbawa, represented ka ng lawyer mo, yung service sa lawyer mo, service na rin sa'yo yun. No? So, ibig sabihin, kung magpa-file ka ng motion for reconsideration, ang 10 days na 10 calendar days na requirement ng batas, bibilangin yan sa time na na-receive ng lawyer mo, hindi sa time na na-receive mo. Kasi normally, pag decision or resolution ng tribunal yan, ipapadala sa iyo tsaka sa lawyer mo. Pero ang nagmamatter for purposes of counting, yung mga reglementary period, gaya ng 10 calendar days to file an MR sa NLRC Commission's decision, counted yan from the time na na-receive ng lawyer mo and not from the time na na-receive mo kasi represented ka ng abogado. Ngayon, if you or your counsel, papunta kayo sa NLRC office, tapos kayo na mismo ang kukuha, then deemed received na yan pagka kayo mismo ang kumuha ng kopya. So, nasa Section 4C, Rule 3 ng 2025 NLRC Rules of Procedure. So, ngayon, quick overview ng timelines and remedies natin dito, no? So, ganito, kung may mga decision, ano, kung nasa labor arbiter, sa labor arbiter decision, hindi mo yan pinafila ng MR. Dinidiscuss ko lang kasi ang tanong niya, MR, baka malito kayo ha. Hindi kaya sinabi dun sa comment niya, kung yan ba ay decision ng labor arbiter or commission. Sinabi niya lang MR. So, just want to clarify, hindi ka nag-MR sa decision ng labor arbiter because that is a prohibited pleading. Ang gagawin mo dyan, 10 calendar days, mag-file ka ng memorandum of appeal. Nag-MR ka pa, ang nag-render ng decision ay ang NLRC Commission. Again, same period, 10 calendar days, no, from the time na natanggap mo or nung counsel mo, kung represented ka ng lawyer, yung copy ng decision. Huwag malito ha.
kailangan ba ng complainant ng lawyer para mag-file ng pleading? Well, sa ating 2025 NLRC Rules of Procedure, pwede kasing self-representation ang complainant dyan. Hindi naman required na may abogado ka. Tao, prose, appearance mo, sarili mo, di ba? Permitted naman yan under Section 6C, Paragraph 1, Rule 3, no? Yung individuals may represent themselves and sign their own pleadings or appeals. Ang strictly prohibited dyan yung mga nagre-represent sa mga individuals na hindi naman sila authorized, no? So sabi nga dito, paralegals, yung mga fixers, unauthorized third parties, barred yan from giving legal advice, drafting pleadings with legal opinions, or charging fees. Only legitimate labor organization, yung mga union, ganyan, mga union officers, no? But they should have BLR certification, Bureau of Labor Relations, or DOJ, IBP accredited legal aid programs. They can represent. Ang practical recommendation ko sa inyo dito is yung 2025 NLRC rules, medyo naghigpit ito, no, sa legal representation dyan, ano, kasi yun nga, pag failure to comply with the requirement ng ano dito ng rules natin can result in outright dismissal. Now, kung hindi mo afford ang private lawyer, pwede ka naman pumunta sa public attorney's office and humingi ka ng assistance sa kanila for you to file the proper pleading. Kung ito nga, kung decision niya yan ng NLRC Commission, you can file the motion for reconsideration. Pag decision naman ng labor arbiter, you file the memorandum of appeal. No? So, yung MR is a prohibited pleading. Just want to remind you, no, sa Rule 5 ng 2025 NLRC rules. Kapag decision ng NLRC Commission, again, just to recap, you need to file the motion for reconsideration. That's where you file, hindi sa decision ng labor arbiter. Again, in both cases, 10 calendar days, kasama sa Badolinggo, holiday, kasama sa bilang yan. Ano? Except when the deadline or the 10th day falls on a Sunday, Saturday, or holiday, then the filing or the deadline should be the next working day. Alright, so I hope dun sa mga naghihintay ng video na to, naliwanagan kayo. Kung meron kayong additional questions, clarification, let me know sa comment na lang. So we can make another video kung kinakailangan. Or doon naman sa mga may iba pang concerns, drop me a comment. And thank you for watching and hope to see you in my next videos. God bless.